Ito mabsat nako po. Sampung marites daw kulong sa Las Piñas. Baligod, nananawagan ng people power. Walang DDS na suporta. Nako, walang sumipot na DDS. Diyos ko, pero mga vlogger lang. Kasi may nga si Madcaster. Kasama mo ang best namin. Skyflex. Bilisan natin to. Asahan mo. Medyo mahaba. Again, sa mga bagong pasok, baka naman. Gawin nyo ng 100 yung like natin dyan, mga kapsat. Baka naman. Okay. Pasok, Sir Bad. Bilisan lang natin ng konti. Para matapos ka agad. Pasok, Sir Bad. Buenos dias, buenas tardes. Buenos dias, damas y caballeros. As you must have already watched in the news last night and sa iba pang mga vlogs, naaresto nga kahapon at nakulong itong 10 sa 18 Marines. 10 na lang kasi 4 Piyansa. bumigay na at allegedly according to Justice Boying Remulla ay nagpabayad na kay Martin Romualdez. So ang natira na lang ay 14 at dito naman sa 14 isa ay hindi sumipot para magpa-post bail. So 13 na lang. 13 nakahabol sa pagpo-post ng bail sa bangko. Ang 10 hindi. Kaya nung dumating na ng alas 5 at hindi pa nahabol yung bail, kinulong na sila sa Las Piñas Jail kung saan naharap sila ng kasong perjury filed by former Senator Delia Rosario, shout out. Eva Ponsalan, shout out. Antonio Carpio and also Father Flavi, yung isa sa mga nag-file ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So na-claim nila na na-deliveran rin ng maleta. So, excuse me. So, pero since this was news yesterday, hindi na natin gaano nabalitaan ito dahil they will just be posting bail today. So they will be released today. So kung sa akin, not big news talaga. Mas big news sa akin kung na-convict na sila or nag-retract sila. Expected naman yan na paglalaruan sila ng mga korte na hindi sila kagat haharangan yung pag-post ng bail lalo na on a weekend para makulong sila ng non-office days na Saturday, Sunday, and then makakalabas na sila Monday. Pero sabi naman ni Attorney Levy Baligot na habulin nila baka makakabayad ng bill sa ibang korte at ma-recognize pa yun at makakalabas na sila ng kulungan today. Pero sa akin, what was interesting about yesterday was the fact na nanawagan ng people power. Nakaka-ironical nga na people power. No people! 18 Marines. Nung na-expose na hindi pala lahat Marines. Yung iba na reservist, yung iba nag-AWOL, nag-dishonorable discharge, yung iba tinanggal dahil maraming kaso. Merong kaso ng pagnanakaw. So ang pinakage nila sarili nila grade 18 na, grade 18. Pero nakakatuwa, mapaproseso yung bail nila kahapon. Nanawagan pa ng people power itong si Baligot. Buti na lang, as expected, nilangaw yung panawagan. Yung sinasabing people power, walang sumipot. Ang nakita lang natin yung parang asungot sa likod niya na si Councilor Ludovica dito sa distrito namin sa Quezon City, na isa sa pinaka-useless na councilor, wala nga nagagawa. Ang daming mahirap sa lugar niya, hindi natutulungan diyan sa Quezon City. Actually, nagbabayad tayo ng tax dito sa San Mateo Rizal, nagbabayad tayo ng tax sa mga properties at commercial rental buildings natin sa Zamboanga City. Nagbabayad tayo ng tax sa rental space pinaparenta natin sa Pasay, and then nagbabayad tayo ng tax diyan sa Quezon City kung saan diyan pa naman ako registered voter. Pero diyan nakakasayang ako sa tax ko kasi isang councilor diyan, itong si Ludovica na parang yung signature niya na puti na salamin na balbaserada ay wala nang ginawa kundi mag-rally. Siya yung sinabi na hindi daw sila aalis sa EDSA sa EDSA Shrine nung nag-rally doon yung INC, na nilangaw rin kasi nag-apply sila for 100,000 katao pero pinakamataas 17,000 lang ang umattend. So pero ito yung si Ludovica sinabi na hindi sila aalis, hindi nila ititigil yung rally nila kung hindi bababa sa pwesto si President Bongbong Marcos. Hindi bumaba sa pwesto si President Bongbong Marcos, itinigil yung rally after 2 days. Sana tinuloy ni Ludovica, Councilor, kung magaling ka talaga, ituloy mo. Pananagutan mo kahit mag-isa ka na lang doon. Kahit mamukha kang taong grasa, ituloy mo. Wala ka talaga pananagutan eh. Wala talaga. Sayang taxes ko sa'yo. Sayang bayad ng taxes ko sa'yo. Kung hindi lang ang mayor dyan, si Mayor Joy Belmonte ay tayo ang tumulong para ma-elect yan sa pwesto. Upakan ko na yan si Ludovica ng husto eh.
Kasi napaka-useless, napakasayang ang taxes binabayaran ko sa Quezon City. Buti pa sa Zamboanga na nakikita ko pang pakinabang, buti pa dito sa San Mateo, Rizal, buti pa sa Pasay. Pero sa lugar namin, sa Quezon City, wala kadating-dating itong si Ludovica na to. So, yun. Hapon pa lang, nanawagan na ng People power. people power ng tulong itong si Levy Baligot sa mga DDS. Itong pinost niya, sabi niya, "Mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ang court ang pagpiyansa ng Brave 14." Brave 14 14 na lang. Malalagasan pa to. At gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwede mangyari sa kanila. Pa-drama effect pa. What if I told you that the money you send could arrive in under 20 seconds? Ever since Mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa na-process ang court ang pagpiyansa ng Brave 14. At gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwede mangyari sa kanila. So parang pinapahiwatig niya na pwede sila patayin sa loob ng o may mangyari sa kanila sa Shout loob out. ng Las Piñas Jail. Tereso Praga, Akala ko ba shout out. Brave 14 kayo? Hindi na nga Brave 18, Brave 14 na lang. 14 na lang na iwan, hindi pa Brave. Nananawagan pa ng people power. Buti na lang, as expected, walang sumipot. Except yung mga vloggers na gusto lang pakitaan kayo, gusto lang mag-content in your behalf. Sila lang ang sumipot. Pero umuwi na rin nung tapos na yung interview. At nakulong na nga yung Brave 18. So akala ko ba Brave? Bakit nagmamakaawa kayo sa mga tao? Nasamahan kayo? Kwan pala. Coward 18 pala. Matakutin 18 pala. Or 14. Bahag buntot 14. Duwag na 14. O yan, magandang pangalan sa inyo ngayon. Duwag na 14. So buti na lang, walang sumipot akala ko ba martir kayo? Akala ko ready to die kayo. Yan lang, kulungan lang sa Las Piñas. At nakita ko hindi naman sila nilagay sa loob talaga ng kulungan. Nilagay sila parang conference room ng kulungan. O tingnan mo, baka naka-aircon pa mga ito. Naka-aircon pa. So sabi ni Baligot, dahil pumalpak ang people power, susubukan pa rin sila manawagan na magbayad ng piyansa today. Ito ang interview niya kagabi. At nandiyan na naman yung walang pakinabang na councilor namin sa Quezon City. Kumusta po sir? Makakalaya po ba yung ano? Wala na palang night court na court, no? Sa Pasay, MTC lang ang available. So, mababang jurisdiction. Yung RTC, wala na. Pumunta kami sa Manila, wala na rin yung night court doon. So, ang pag-asa na lang is tomorrow. Bukas po ng umaga. Kasi pinuntahan namin yung tatlo, Makati, Pasay, Manila. So, lahat ng night court na RTC, wala. First, 8 o'clock in the morning, sasabtan namin kaagad yung mga dokumento. Pwede sa Makati, pwede sa Pasay, pwede rin dito. Problema ko lang. Yun Siya yun napaka-useless. Napaka-useless na councilor. Ang distrito mo sa Quezon City. Pero andyan ka, paepal-epal. Naghahanap talaga ng posisyon para siya ang makita sa background. Napaka-useless. Pumunta ka sa EDSA kasi sabi mo, hindi mo lilisanin ang EDSA shrine hanggang hindi bumaba sa pwesto si Marcos. Nandyan pa si President Bongbong Marcos sa pwesto. Bumalik ka sa EDSA. Dalhin mo yung mga constituents mo. Nakakahiya ka, councilor. Yan parang asungot sa likod ni Attorney Baligot. Kasi dito, baka na naman bagalan ng judge. Sir, bukas dito pag ipupunta tayo dito sa Pinas at Pagayuan sa ating umaga. Iniisip ko na parang hindi reliable dito sa korte na yan. So baka punta na lang kami sa either Makati or Pasay. Pwede ba yun, sir? Pwede. Kung sabi ko nga, kahit nasa Tawi-Tawi ka, kung ang kaso mo dito sa Las Piñas, pwede kang magpiyansa sa Tawi-Tawi. Marami tayong kababayan na nag-contribute. May nagpadala ng 1,000 galing sa isang merong talipapa sa Cebu at saka dito sa Manila. 1,000. Meron ding OFW na nagpadala ng 30,000. So marami, may mga 5,000, etc. So nakaipon kami. Nakita yan ng mga sundalo natin. So nakapagpiyansa sila ng about 140,000 in San Juan. Sa Caloocan naman, mga 679,000. So salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng tulong. At hindi ko po iliwanagin lang po natin, hindi ko sawangan natin nilabas po sa Las. Kala mo siyang starring. Ay. Kung pwede lang din na magbayad ng tax dyan sa Quezon City, hindi na ako magbabayad. Mayor Joy, kaya ko ba gawin yan? Hindi na ako magbabayad dahil sa taong ito.
napaka-useless na councilor dyan sa Quezon City. Inyong score, hindi na po kayo isinali. O isinali po kayo sa pag-file nila in Jan, di ba? Hindi ako kasama sa mga akusado dito kasi perjury, so hindi naman ako pumirma sa affidavit. Yung Office of the Ombudsman, nag-conduct talaga. Ganyan talaga. Tuwing may interview yung mga ibang DDS leaders na masikat sa kanya, pumepwesto talaga siya sa likod para kitang-kita siya ng camera. Makatatagbo ito ng senator, ha? Mag-ingat kayo. Markahan niyo yung mukha nito. Councilor Ludovica ng Quezon City. Factual investigation. In-examine lahat itong 18, no? At kumbinsido si Ombudsman. No? Isipin mo, 8 abogado ang sabay-sabay na nag-e-examine sa kada isa. So, parang kinapros-examine ang kada isa. No? 8 abogado yan. And they were supervised by 1 assistant ombudsman at saka isang chief of a field investigation bureau. No? Mga senior na abogado. Kumbinsido sila. At lalo silang nakumbinsi noong nag-walkthrough ang mga ito. So, isinakay sila sa van. Ang sabi, ituro mo sa amin kung saan kayo nag-deliver sa loob ng Forge Park. So, napuntahan nila. Kung hindi ka talaga nakapunta, hindi mo alam yun sa Forge Park, yung mga iba't ibang addresses. Okay, o yan. Umambyo pa na marami doon nagko-contribute. Kung marami nagko-contribute, bakit? Kitang-kita, walang tao eh. Walang tao, walang rumisponde ng mga DDS sa panawagan People Power. So yun lang ha. Once more, pahiya na naman ito mga DDS. Siyempre, kung makabayad sila yan, makuan sila, mapapakuan na sila. They will be set free. Pero dahil siyempre hanapan ng paraan pero first of the many pa lang yan, ha? Patikim pa lang yan, marami pa yan sila makukulong na mga korte na gawin ganyan rin ang gagawin sa kanila, lalo na yung mga kongresista na nagfile ng kaso sa mga lugar-lugar nila. Kaya kuan na kayo, ha? Dahil dyan, maubos kayo. Pero siyempre, trilyon-trilyon naman ng pera ng mga Duterte, baka meron pa rin. Pero siyempre, isa sa mga pinakamalaking baka nila ay nakakulong na, si Mike Defensor, ha? So, magkuhan na kayo, mag-practice na kayo at huwag na kayo magdrama. Tanggapin nyo na, mga brave daw kayo eh. So tanggapin nyo na, huwag na kayo magbayad ng piyansa. Tanggapin nyo na, makukulong na talaga kayo. Ha? Sanayan nyo na sarili nyo, huwag nyo na kayo magdrama na manawagan ng people power. Mapapahiya lang kayo. Ha? O yan, ha? So yan lang muna, update natin dito sa issue na ito. And we thank Danilo Unobia, ang bagong kampiyon, ha, for the consistent